Ibig sabihin kung epidermis, layer pa lang, hindi magiging permanent yung sira sa ridges. Ang kailangan yung masira para masira talaga ang ridges, masugatan, ay yung dermis. Pero gaano kalalim sa dermis? More than 1 millimeter. Yan, more than 1 mm ang kailangan na masugat doon sa dermis ha. So, dapat malagpasan mo muna lahat ng layers ng epidermis plus masugatan ng dermis ng more than 1 millimeter. Ito ay dapat sugat sa dermis. Dapat lagpasan mo muna ang epidermis and sugatan ng dermis ng more than 1 millimeter. Kung ang sugat lang ng dermis mo ay wala pang 1 millimeter, hindi din magiging permanent yung sugat. Ibig sabihin sobrang lalim ng kailangan para masira ang ridges. Kaya sabi ko sa inyo, tatapisin yan ng halos more than half ng skin ninyo ang kailangan nyo matanggal para lang masira yung ridges natin. Kapag tinanong sa board exam, ulitin ko, pwede nyo bang masira or mapalitan ng ridges ng daliri? General rule, no. Except kung masisira ang dermis ng gaano kalalim? More than 1 millimeter. Ano ang sign na permanent na yung sugat or sira? Kapag nagkaroon ng peklat or scarring. So yung mga peklat nyo sa balat sa katawan, yan ang nasira ay yung dermis more than 1 millimeter. Kaya hindi na pumapalik yung skin niya pag may peklat na. Hindi na papalik yung blooding structure niyan. Kasi nasugatan yung dermis. Kung bumalik pa, hindi na permanent. Ibig sabihin, epidermis lang ang masira. Tapos na? Okay, sige, next. Pwede mo ma-release ang fingerprints. Yan yung pwede itanong, no, ang sasagot nyo. General rule. Rule ng, di ba, principle ng permanency, hindi mapupura ang ridges. Itong isang taon maliban kay Robert Pitts, ano yung process na ginamit ni Pitts? Pitts. Surgery. Yun ay nagpapaglag ng balat sa chest. Ito yung gumamit ng acid si John Dillinger. Si John Dillinger ay gangster sa US at isa siya sa most wanted, public enemy number 1 ng US noong panahon niya. Kaya gusto niyang tanggalin ng ridges at gumamit siya ng acid, pero hindi niya tinamaan ang dermis. Kaya bumalik rin lang sa dati yung balat niya. Bumalik pati yung ridges. Ito, unsuccessful yung ginawa niya. Yung successful yung kay Pitts kasi pinapalitan yung skin. Malalim yung pinatapyas ni Pitts sa daliri niya tapos pinalitan ng chest skin. Wala na talagang ridges na magka-appear doon. Pero ito kasi acid. Bumalik. Bakit? Hindi tinamaan ang dermis. Epidermis lang yung natanggal sa kanya nung nilagyan ng asido yung daliri niya. Meron siyang movie, ang pelikula ay Public Enemy, ang bida ay si Johnny Depp. Yun, si John Dillinger. John Dillinger, yung ginanapan ko ni Johnny Depp. Kung gusto yung manood ng pelikula, okay lang kasi maganda rin yan para bawas stress during review. Pero sasabihin ko na ngayon pa lang, patay yan. Patay siya sa movie. Kaya bahala kayo kung papanoorin niyo. Spoiler. Wala ka, spoiler. Mas. Hindi. Nasa record kita ba? Nasa history ng correction. Ano na? Pero maganda, ang tingnan niya, paano niya nalusutan yung mga police. Kasi ang dami yung mahabol sa kanya. Nalulusutan niya lahat. Except yung last na pumatay sa kanya. Gusto yung malaman kung paano siya namatay. Wala ba? Wala na lang. Na-sniper yung mukha niya. Ulas talaga. Okay na, magkailangan ko rin. Nasabi ko na lang ulat. Next, yung isang magandang hindi na i-short ko pagtanggal ng stress ay ang palito. Roman Mitchell. Pagiging makayo ko palito. Oo, makatanggal stress. Next. Wait lang ba? Sige, anong pinagkaiba ulit nila ni Pete? Si Pete, gumamit na surgery. Ito, si Dillinger, yan yung dalawa. Scope, urahin ang digits. Next, sige, next.
Okay, meron tayong HB method sa lahat ng evidence sa crime scene. Ito ang pinagdadaanan. HB method. So, ulitin natin, meron kayong nakuha ng red liquid sa crime scene. Ito ay possible blood. Pero hindi nyo masigurado. Kaya i-examine nyo muna. Patunayan mo kung blood or hindi. Okay? Ang tawag natin sa process sa HB ay analysis. Ang analysis ay pag-examine, pag-aaral sa specimen na nakuha sa crime scene. Paano mo patutunayan na blood ang nakuha mong red liquid? Hanapan mo ng red blood cells. Hanapan mo ng white blood cells at platelets. I-discuss natin lahat yan sa forensic chemistry. Basta tandaan na, pag yung specimen sa crime scene, nakuha natin, hindi ka pa sigurado kung anong specimen yun. Kaya i-test mo muna. Ano ang mga test para patunayan kung dugo o hindi? Example ay resident test. Tama. Guayatong test. Lumabas na yun sa board exam. So kapag tinitest ninyo ang mga specimen, ini-examine nyo, ang tawag doon, analysis. Naiintindihan po ba? Diyan papasok yung iba't ibang test na pag-aaralan natin sa chemistry. Ang focus ng forensic chemistry natin ay puro test sa iba't ibang specimen. Kaya huwag kayo mag-alala, i-discuss din natin lahat ng ginagawa sa analysis. Okay? Next, after nyo mag-analyze, napatunayan nyo na dugo yung specimen, ano ang tawag sa specimen na yan? Dahil hindi mo pa alam kung kanino galing, question specimen. Ano ulit ang gagawin natin pag may question specimen? Maghanap ng suspect. Yan, kuna natin ang dugo. Kuna natin ang standard. Ang tawag kapag pinagtabi mo na yung question at standard, para makita kung magmamatch o hindi ay comparison. Yan. Ang comparison ay pagtabihin mo ang question specimen doon sa exemplars. Exemplar yung ginamit na term dyan. Standard din lang yung exemplar. So, ulitin ko meron kayong nakita na ibahin natin specimen, white liquid sa crime scene. Possible? Semen. Pero i-test mo muna. Tingnan mo muna kung merong sperm or wala. Kung merong sperm, edi semen talaga yun. Ang tawag natin sa ginawa mong pag-aaral sa specimen, pag-test sa kanya ay analysis. After nun, ay maghanap ka ng suspect, kulang mo ng specimen. Itabi mo yung standard sa question specimen. Ang tawag sa ginawa nyo side-by-side examination ay comparison. Naintindihan mo ba? Apat ito, HB method. Tandaan na hindi lang sa fingerprint ito ginagamit, kundi sa lahat ng klase ng ebidensya. Ay, yung juxtaposition, dyan na yan sa comparison. Ang ibig sabihin ng juxtaposition ay side-by-side position. Magkatabi yung question at saka yung standard. Ito yung tawag na juxtaposition. Yan. Juxtaposition, ibig sabihin side-by-side, pinagtabi natin ang dalawang specimen. So, ito yung unang specimen natin. Ito ang question specimen number 1. Standard specimen number 1. Ito yung fingerprint na nakuha ninyo. Pinagtabi ninyo para makita kung magkamukha, magmamatch ba or hindi. Yan. Ang tawag sa position na ito, pinagtabi ang question at standard ay juxtaposition. Side by side. Sa comparison yan papasok. Yung position na yan. Dalawa lang ang position ang galing sa forensic examination. Ano yung isang position na alam niyo? Live evidence. Side by side, tama. Yung sa position. Pero meron pang isa. O ganito, makinig. Sige, tingin kayo dito sa whiteboard. Ito ang specimen natin. Ito ang cartridge case. Ito ay common na ginagamit sa sa ballistics. Itong position na ito. Sa ballistics, pwede rin yun. Kung buo na pinagtabi ninyo yung specimen, juxtaposition. Pero kung half-half lang. Ito, half na question specimen number 1. Ito standard number 1. Pinagkalahati ninyo sa kanya pinagtabi. Ano ang tawag sa position na yan? Intermarriage. Yan ha. So, tatandaan yung mga posisyon. Dalawa lang yan sa Sige, sir, sa wait. Nakuha yung spelling ng juxtaposition. Pag buo yung specimen, pinagtabi nyo, juxta. Kapag pinagkalahati nyo, sa kanya pinagtabi, intermarriage. Hindi natin ito ginagamit sa fingerprint. Sa fingerprint lang gamit natin yung juxtaposition kasi kailangan natin buo yung specimen.
Pag ballistics, ito okay lang. Baka sabihin mo, ma'am, ano yan, donut. Yan ay ilalim ng cartridge case. So kapag pinagtabi natin, pinag-hack ninyo, intermarriage. Huwag kayong sumagot ng kung ano ang position sa board exam. Dalawa lang yan. Either buo or kalahati. Juxta or intermarriage. Oo, position na ito. Position sa comparison. Sa comparison yan, sa is 3 method, di ba? Letter C, comparison. Dalawa lang ang position. Kung buo, whole specimen, pinagtabi, juxta. Kung pinag-hack, half ng question, half ng standard, intermarriage. Okay na? Kamusta? Kung gusto i-drawing pa, hindi kayo magkaroon ng problema. Next. Okay, next po. Yan, tapos na kayo sa comparison. Evaluation ay ang paggawa ng result. Sa evaluation, gagawa ka na ng report. Doon mo isusulat kung nag-match ba or hindi. Ang evaluation, nandito na yung result ng ginawa niyong comparison. So, pag comparison, pinagtabi niyo yung dalawang specimen para makita kung magpa-match or hindi. Pag meron ng result, ang tawag natin doon ay evaluation. So, ang evaluation ay paggawa ng result, nag-match ba yung dalawang specimen or hindi. Nasa evaluation yan. At saan may isusulat ulit yung naging result? Sa report. Pag fingerprint, ang tawag sa report ay dactyloscopy report. Yun, dyan yan isusulat sa evaluation. Ang result ng ginagawang examination, lahat yan, kahit anong specimen pa yan, ay ginagawa ng report. Technical report ang ginagawa natin. At ang report para sa fingerprint ay dactyloscopy report. Sa report na ito, nakasulat ng result, nag-match ba o hindi. Sa evaluation yan ginagawa. So, pag tinanong sa board exam, saan tayo nagre-report writing? Sa HB, evaluation. Kasi yan yung paggawa ng result. Nakasulat na sa report kung mayroong identification or non-identification. Ulitin ko rin po i-discuss, basta itignan nyo na muna. Kung meron na kayong result at alanganin ka sa result mo, pwede ka manghingi ng opinion sa ibang expert. Ang tawag sa ginagawa mo ay verification. Ang verification ay second opinion from other experts, hindi sa nanay or tatay mo or kapatid mo. Dapat expert din ang magbe-verify. HB method, lahat ng physical evidence, hair, blood, semen, saliva, fingerprint, dumadaan sa HB. At paulit-ulit na itong lumalabas sa board exam kasi nasa TOS ng ilang taon na. So, kahit pa hindi yung keyword na isinulat nyo ang makita nyo sa board exam, pasaan yung buong meaning, walang problema. Kaya i-discuss ko, okay? So, makinig ng maigi. Baguhin natin ang specimen natin. Meron kayong nakitang buhok. Medyo magaspa. Maiksi. Kulot. Anong klase ng buhok yun? Possible, pubic hair. Pero sigurado ka ba na pubic hair yun? Kabalahibo ng ngayon. Kaya anong gagawin natin? I-test natin siya. Tingnan natin kung buo o hindi. Ang tawag sa pag-test, pag-examine ng evidence ay analysis. Next, meron kayong nahuling suspect. Anong gagawin kay suspect? Maghirutan natin ng pubic hair. Pagtataginin natin kung mag-match, yan, mag-match ba or hindi, ano ang tawag doon? Kumunang lang nilagay siya, friend. Comparison. Okay? Next, ano pa? After mo mag-compare, meron na dapat result, nag-match ba or hindi? Evaluation. Saan mo ilalagay ang result sa report? Naiintindihan ko ba? Okay? And last, kung meron ng result, pwede manghingi ng opinion ng other expert. Anong tawag doon? Verification. Nakuha ba ang HB method? That's wrong. Next. Okay, next, meron tayong allied sciences ng fingerprint. Pakitandaan, ang pinakauna na ginagamit natin aside from fingerprint ay poroscopy. Ang poroscopy ay pag-aaral sa pores. Anong klase ng butas ulit pag poroscopy? Sweat pores. Yun. Yung mga butas na maliliit sa katawan na nilalabasan ng pawis, yun lang yung inaaral natin sa poroscopy.
Ang poroscopy, sino ulit ang founder nito? Natatandaan pa? Si Edmond Goldfarb. Yan siya. Tapos, next, maliban sa poroscopy, meron tayong chiroscopy. Ang chiroscopy ay pag-aaral ng palm or palad. Hindi yan palm, ha? Silent L. Palm. Parang yung letter L, palitan nyo ng letter H. Palm. Parang may hangin. Yan. Yung H, ipapalit mo sa letter L, yung sa letter L, ipapalit H. Palm. Tapos, yan ang chiroscopy, thumbprint. Pag podoscopy, ang pinag-aaralan ay footprint or anything na related sa paa. Ang ibig sabihin ng photo ay feet. Podoscopy, feet. Meron pa, idagdag nyo na lang dyan after yung isulat para sa lips. Lips, Diba yung chiro, pag chiro, thumbprints. Kapag chainlaw, lip prints. Kasi yung lips ninyo, iba-iba yung track. Iba-iba yung linya, iba-iba yung pattern niya, no? Halimbawa yung suspect ay uminom sa baso o yung pwede niyong kunin yung lip prints niya. Yun yung imamatch natin sa lips niya. Ang problema sa chiloscopy, posibleng magbago yung track ng lips mo anytime. Depende sa paggamit nyo ng lipstick, lip balm, pag-inom ng tubig, yan. Nagka-crack kasi yung lips, iba-iba yung pattern yan araw-araw. Sa ibang bansa, ginagamit na itong chiloscopy sa Pilipinas, hindi masyado. Okay na? Questions dito? Poroscopy para sa pores, wet pores. Chiroscopy para sa palad, palm print. Podoscopy para sa footprint or kahit pa footwear. Kasi sa ibang bansa, ang mga sapatos na naka-register sa pangalan nyo. Kung bibili kayo ng sapatos, i-register na yun, nakapangalan sa inyo. Para kung yung sapatos mo nakita sa crime scene, ibig sabihin, ikaw yun. Naiintindihan ko bakit. Pero hindi yan pwedeng gawin sa Pilipinas. Bakit? Bakit? Kasi ang sapatos, kahit saan-saan mo bibili, di ba, imitation. Di ba? Pwede kayong makabili kahit saan. Nire-register pa ba yun? Pag imitation, syempre hindi. Kaya hindi natin kaya. Yung dito sa, ginagawa yun ng US. Nakaregister yung sapatos sa pangalan ng family. Naiintindihan nyo ito. Questions? Next. Sige, next one. Okay, ito ay ridges, yung characteristics niya. Ito ang features ng ridges ninyo. Pakitake note, friction ridge, breadth. Pero letter P. Ang ibig sabihin ng breadth ay lawak ng ridges. Gaano kalapad ang ridge ng lalaki compared sa babae? Kasi magagamit nyo yan. Baka itanong sa board exam. Meron kayong nakitang malawak na ridges sa crime scene? Ano ang gender na pinanggalingan nito? Yun yun. Yun yung purpose ng ridge breadth. Kapag malalapad, sa lalaki nang galing yun. Pag maninipis ang ridges sa babae, mas makapal ang ridge ng lalaki kaysa sa babae. At pag-usapang lapad ng ridges, how width, yung keyword nyo, yan ay friction ridge breadth. Ang ibig sabihin ng breadth ay lawak or lapad. Pag lalaki, makakapal ang ridges, pag babae, mas manipis. Ridge units and pores, bawat isang ridge ay merong isang sweat pore. At hindi lang sa ridge makikita ang sweat pores kahit saan sa katawan. Kaya nasabi ninyo, ang katawan ninyo ay pinagpapawisan. Tama? Mula ulo hanggang paa kahit sa private parts. Kasi merong pores ang mga yan. Ang sweat gland natin, ito ang pinanggagalingan ng pawis. Ang tawag natin sa sweat gland ay eccrine gland. Yung eccrine gland ay 99% water and 1% solid. Sweat glands ang dahilan kung bakit kayo pinagpapawisan. Ang tawag sa kanya, eccrine gland.
Gland ay sweat gland. Yun yung nagpapalabas ng pawis. Yun yung dahilan kung bakit kayo pinagpapawisan. Tapos yung pawis ay lumalabas sa butas, yun yung sweat pores. Ang pores ay butas sa skin, doon lumalabas yung pawis natin. Eccrine gland taga-produce ng pawis. Okay na? So, i-summarize natin. Friction ridge breadth, lawak ng ridges. Pag lalaki, mas makapal kaysa sa babae. Kapag ridge pores, dito na, yung bawat ridge ay merong kanya-kanyang pores. At bawat pores ay merong glands. Yung glands na yan ay eccrine glands. Taga-labas, taga-produce ng pawis. Ang labasan ng pawis ay yung pores or yung butas sa skin. Sana. Question next na Let's go. Ang specific ridge path, ano yung pattern ng ridges natin? Siya ay ikinumpare sa telang corduroy. Nakakita na kayo ng ganyang tela. Kapag ginawakan mo, linya yan na tuloy-tuloy. Diyan ikinocompare yung ridges natin. Kasi ang ridges natin ay continuous line. Kagaya ng telang corduroy. Yan yung tela na yan. Siguro meron kayong damit na ganyan. Kahit anong bata kayo. Jumper. Yan, comment yan sa jumper, corduroy. Meron tayong isang ridge dito, number 4, incipient friction ridge. Tinatawag din natin rudimentary or nascent. Ang keyword nyo sa incipient ridge ay narrow, manipis, at fragmented, putol-putol. So yung incipient ridge, o yan, manipis, tapos putol-putol. Ayun. Yan ay sumisingit sa normal ridges. So, ang normal ridges ninyo is ayun yung color black. Tapos meron kayong makikita putol-putol na manipis sa gitna nila incipient friction ridge. So, sa Tagalog, ang incipient ay pangit. Pangit na ridge. Kung hindi incipient, meron kayong iba pang term, rudimentary or nascent. Yan, meron ka ng bagong term para sa salitang pangit. Mas magandang pakinggan yan kaysa sa ugly. Ano yung ba ang sinabaw? Yes. Kasi yan lang. Sabihin nyo sa kapit-bahay niyo, hindi naman nila maintindihan. Incipient. Tapos na. Okay, next. Andun sa whiteboard natin na yung itsura ng incipient friction ridge. Okay, next. Friction ridge imbrication. Ang meaning ng imbrication ay saan nakasandal yung ridges ninyo. Ang ridges niyo ay pwedeng nakasandal sa kanan or sa kaliwa. Papunta sa direksyon ng little finger or papunta sa direksyon ng thumb. Ang pattern na sumasandal ay anong pattern? Loop, yun, loop pattern. Ang words, hindi masyadong sumasandal yun, lalo ang arch, straight lang yun. So kapag loop pattern, pwede sumandal sa kanan or kaliwa, direksyon ng thumb or ng little finger. Ang tawag natin sa pagsandal ng ridges ay imbrication. Kaya may keyword yun dyan na lean, sandal.
Yung overall friction ridge pattern ay tatlong klase lang. Ano yung klase ng ridges? Yung family ng patterns natin. Loops, burns, arches. Yun yung pattern sa number 6. Tatlong families lang naman yan. Kung ay tatanong, ano ang families ng fingerprint? Yun yun, loops, burns, arches. Pero pag tinanong kayo, ano ang iba't ibang patterns? Hindi sinabi yung family. Yun, ilan yung patterns natin? Hindi ba? Ano yung eight? Dalawang loop, dalawang arch, apat na burn. Naintindihan mo ba? So, dalawang loop, dalawang arch, apat na burn. Kaya walo dapat ang pattern. Pero hintayin mo sabihin yung salitang tree. Yan, family yun. Kung ay tatanong ay ilan yung family ng fingerprint, tatlo. Ilan yung patterns ng fingerprint, walo. Naintindihan mo ba? Okay, so i-discuss natin ang tatlong patterns. Pinaka-common ay loop. Ang loop patterns ay rich yan, hindi niya makukuha yung exact 60 to 65%. Pag words, 30 to 35%. At ang pinaka-rare sa lahat ay arches, 5%. So, kung meron kayong arch pattern sa daliri ninyo, pakitilan kung merong arch pattern, kayo ay rare. 5% lang sa mundo. Kakaiba. Ito yung itsura ng arch para makita nyo. Puro ganito lang yung pattern. Yan. Puro ganyan lang. Ganyan lang. Meron kayong ganyang pattern? Wala po. Okay lang yun. Okay lang kung wala kasi hindi normal na magkaroon ng arch parang ang baba ng percentage. Meron? Meron ito? Kung merong delta yan, hindi yan arch. Loop yan. Kasi wala dapat delta ang arch pattern. Mamaya tuturuan ko kayo, makikita niyo ang difference sa iba't ibang patterns natin. Pakitandaan na pinaka-common ang loops 60 to 65. Words, 30 to 35, at arches, 5%. Konti lang. Lalo kung yung arch na nasa inyo ay yung 10 yung mas magandang klase, bihirang-bihira yung ganong klase ng pattern. Parang 3 beses pa lang akong nakakita sa ano. Tingnan ko nga. I-classify na natin kung yung arch ba yan or two. Gagawin ka yung arch. Andyan sila. Okay. Yung totoo kasi, gagawin ka ng baliri, nag-expect ka din ako. Pero, kaya, kung anong lang na arch. Ako kayo rin. Isipan yan. O rin, dapat medyo ka ka. Tended arches. Yung red eye. Yung mas sino ng klase ng arch na sa kanya. Yun. So, okay na. Ayan, ang saya ko mga sinira yan. Parang sa ilang beses na pagtuturo ko ng fingerprint, ilan lang yung students na meron cards. Tapos tuloy pa yung kanya yung mas rare. Mamaya makikita nyo yung insurance ko, baka ma-classify nyo rin yung sa inyo. Okay? O ano na? Yung sa inyo ay loop, wala, common kayo. Yung cards lang yung rare. Okay na, sige. Next, mamaya makikita nyo iba. Sige, next one. Reach. Patingin ka nung arch, medyo parang ang bastos na tuloy pakinggan pag sa'yo galing. Ate, gagawin ng tanawan. Baka kayo ang mentoring. O magiging rich characteristics. Kita mo na. Okay, sulat. Ang rich characteristic, maraming tawag dito. Galons, details, shade, ang dami. May i-take note nyo lahat ng synonym niya. Ang rich characteristics, pwedeng meron sa inyo. Yung iba dito, pwedeng wala. Ang rich characteristic ay iba't ibang itsura ng ridges. And kailangan nyo silang i-drawing lahat. Ang dark areas ng fingerprints ay ridges, yung light areas ay valleys. Yung valleys, furrows din lang yan.
Tagal makaget over. Tapos na, be. Kumusta? Brain. Sabat. Para i-drawing natin lahat ng klase ng range characteristics. And tingnan niyo kung meron kayong ganitong characteristics sa daliri niyo. Gagaw's details or mini shade, yun yung gagamitin kong term. Maraming tawag dyan. Mediation points, range characteristics, Gagaw's details. Pero yun na yung gamitin natin na term. Gagaw's details or mini shades. Sige po, sir. Tapos ka ba magsulat sa slides? Yes, okay, sige. Sa ano po, sir, sa whiteboard. I-drawing na natin diretsyo. Okay, so makinig dito. Ito ang range natin. Paki-classify kung meron kayo. Isang range na hati sa dalawa. Nagkaroon na ng range. Ano yan? Bifurcation. Bakit tinawag na bi? Kasi dalawa. Yan, natin sa dalawa. Yan, next. Ito ay isa rin klase ng bifurcation, pero yung specific ang sagot nyo. Isang range na hati sa tatlo. Bifurcation. Kasi tatlo, right? Tapos na. Next, isang range na hati sa dalawa, yung isang range nag-divide na naman. Ayan, o isang range na hati sa dalawa, tapos yung isang range nag-divide na. Double bifurcation. Next, isang range nag-separate sa dalawa, pero yung isang maiksi. Putol ka agad. Spur or hook. Makikita ko yung drawing. Yes, ma'am. Yung spur or isang range nag-divide sa dalawa, pero naputol yung isang range, maiksi. Kasi kapag nagtuloy-tuloy yan, pareho yung size, bifurcation na yun. Ang bifurcation, dapat yung dalawang branch, tuloy-tuloy na tumakbo. Ibig sabihin, same size. Kung yung isa ay maiksi, spur yan. Yun yung difference. Marami dito yung mukhang bifurcation maraming nag-originate sa bifurcation na klase. Pag sinabing bifurcation, isang range nag-divide sa dalawa. And marami tayong pag-uusapan dito ng paghihiwalay ng ranges. Gusto? Okay. Isang range na hati sa dalawa pero nabalikan.
Ano ba? Excellent. Hindi ko sila. Ayan. Sure. Ito ay closure, late, ano pa? Islet. Kasi kung minsan merong tuldok yan sa gitna. Yan, maraming klase nito Pare-pareho lang yan. So, i-drawing nyo lahat. Merong plain, merong short ridge sa gitna. Yan. Yan lang. Pare-pareho yung enclosure, lake, or island. Kaya nga tinawag ng island kasi minsan merong dahil sa gitna. So, ulitin ko, one ridge, nag-separate, pero nag-meet ulit. Nagbalikod sila. Para bumuo ng isang ridge na naman. Basta. Okay, next. Paano naman yung dalawang ridge? Sabay na tumatakbo nung una pero nag-separate. Isang ridge lang rin. Diverging ridges. Ang tawag sa part kung saan sila naghiwalay ay divergence. Yan, or point of divergence. Yun yung ridges sa divergence. Ang diverging ridges, yun yung tawag sa ridges na nag-hiwalay. Dalawa, sabay na tumatakbo ng una, nag-separate. Ang tawag sa part kung saan sila nag-hiwalay ay divergence. Kaya kailangan lagyan ng linya mamaya ituturo ko. Saan kayo maglalagay ng line? Basta, kung saan nag-separate kasi tumaas na yung isa or bumaba na yung isa, lagyan nyo kaagad ng line. Imaginary line. Next. Dalawang maiksi na ridge. Separate nung una, pero nag-meet. Yes. So, pag-hiwalay nung una, nag-meet. Anong tawag sa ridges? Converging ridges. Ang tawag natin sa part kung saan sila nag-meet ay convergence. So, ang divergence ay yung part kung saan naghiwalay yung ridges. Ang convergence ay part kung saan sila nag-meet. Basta, ano ang tawag natin sa ganito lang tuldok? Huwag kayong sasagot ng period that ang kaya ang that ay isang klase ng island. Pag sinabing island, maliliit na regions. Next, meron tayong dalawang ridge na magkahiwalay, pero pinagsama or pinagtugsong ng ridge na ito. Anong tawag dito sa ridge na to? Ridge. Ridge or cross? Basta. Okay, next. Paano naman itong ridge na ito? Mula sa kanan, babalik sa kanan. Mula sa kaliwa, babalik sa kaliwa. Hindi pa kayo pwede sumagot ng loop kasi yung loop ay pattern. Yung ridge ang tinatanong natin. Recurving ridge. At saan pattern nakikita ang recurving ridges? Sa loop. Yan. Tinanong, anong klase ng ridge meron ang loops recurving? Pwedeng nanggaling sa kanan, babalik sa kanan. Galing sa kaliwa, babalik sa kaliwa. Ganyan siya yun. Next, ano ang tawag sa ridge na ito? Yan, hindi natin tatawagin yun na word, ha? Kasi yung word ay pattern. Pag umiikot ang isang ridge, ang tawag doon, circuiting. Circuiting ridge. Next, pag ang ridge ay ganito, mula sa kanan, magtatagos sa kaliwa, or mula sa kaliwa, magtatagos sa kanan. Yan. Arching or arcing ridge. Anong pinagkaiba ng recurving sa arching ridge? Kapag arching ridge or arcing ridge, mula sa isang side, magtatapos sa kabilang side.
So, mula sa kaliwa, magtatapos sa kanan. Pag recurving, kung saan siya nagsimula, doon din siya magtatapos. So, kung nagsimula sa kaliwa, mag-e-end din sa kaliwa. Ganun yung style niya. Naintindihan mo ba? Meron question dito sa panels namin? Ayos lang. Yung overlap. Yung overlap kami nagdag. O ito. Yung dulo ng isang ridge ay pumatong sa dulo ng isa pang ridge. Nagpatungan sila. Overlap. Yung dulo ng isang ridge, nagpatungan sila ng isang dulo ng another ridge. Over, hindi kailangan magdikit yan pag overlap. Basta nagkaroon lang ng magpapatong kahit hindi magdikit, overlap na yun. Okay na? Yun. Yung incipient ridge, na-drawing ko yan naman ina. Yung pangit na ridge. Na-drawing ko kanina, di ba? Meron, na-drawing ko kanina. Ito yung normal ridge, merong manipis, putol-putol na sa singit. Yan, incipient ridges lahat yan. Hindi natin mag-discuss lahat ng klase ng ridge, pero mamaya meron pa tayong magiging additional. Kagaya ng bars, appendage, maraming kasi. Okay na? Okay, next. Sige, next pa tayo. Para kung gusto isulat yung definition, nandun yung definition natin sa slides. Pero alam niyo naman ako paano sila nagbubuo. Okay, next. Next. Yan yung itsura. Baka sabihin natin yung mga butas. Ano yung mga butas? Sweat pores. Yan ang itsura ng sweat pores. Kapag na-print yung ridges natin, may mga butas palagay na maliliit. So, ang bifurcation ay nagkakaroon ng Y shape. Galing sa isang ridge, nagsaseparate, kaya merong Y shape. Pwedeng isulat nyo ito, pwedeng hindi. Bahala ko yun. Sulat nyo yung itsura ha. Baka kasi yung picture nyo na ipakita. So, i-memorize nyo na. Next na. Sige, next po. Ito ang pinakamaiksi sa lahat ng island. Bakit mukha siyang donut? May butas sa gitna. Yung butas ay sweat floor. So, kahit maliit na ridge, mayroong sweat floor yan. Pinakamaiksi sa lahat ng maiiksing ridge. Ang tawag sa short ridges ay island. At ang pinakamaliit sa islands ay gap. Yung iba may notes na, ano yan, sinulat nyo ng college? Sinulat nyo sa lecture ko? Ano, bakit sinulat kayo ng advance? Sa website? Pagka-trip nila, ay, board kayo, kaya nanood na kayo in advance. So, okay lang naman. Para mas makasunod kayo kasi ang hirap ng fingerprint. Lalo kapag classification na, mahirap siya mamaya kapon. Kaya ang advice ko ay kumain kayo ng extra rice or kahit ano magpapa-energize sa inyo. Kasi mahirap yung pag-ardo. Extra rice ko na. Sige, next. Next na mga. Next yung mga. Okay, pakinig. Enclosure. Alam mo na enclosure, di ba? Isang range na separate, pero hindi daw talaga siya open. Bakit? Kasi nag-form sila, nag-meet, para gumawa ng isang range ulit. So, one range nag-separate, pero nag-meet na naman, para bumuo ng isang range once more. Yan. Enclosure. Next na. Okay, next. Basta yung picture ang tatandaan nyo. Itong spur, isang ridge can divide pero yung isang leg, isang branch ay paiksi. Nabutol. Anong isang tawag sa spur? Yun yung isang synonym niya. Alam niyo naman na ang definition, so kahit hindi yan i-take note. Basta yung itsura yung tatandaan. Next. Incipient ayun o, yung actual na itsura ng incipient ridge. Asan dyan incipient ridge? Ito, yung manipis. Wala siyang sweat pores kasi masyado siyang manipis. Naintindihan ko ba? At kung ang incipient ridge ay masyadong manipis, huwag niyong isasama sa ridge counting. Doon kayo mag-ridge count mamaya. Yun ang rule natin. General rule,
Pag ridge counting, hindi sinasama ang incipient ridges kung masyadong manipis. Kung ang incipient ridge nyo ay kasing kapal ng normal na ridge, pwede nyo na siyang isama sa ridge counting. Naiintindihan po ba? Ulitin ko, pag incipient ridge, masyadong manipis, huwag nyo isasama sa ridge counting. Pero kung kasing kapal ng normal na ridges, isama nyo na sa counting. Next. Sige, next po. Ridge, alam mo yan. Yan ang nagko-connect na sa dalawang ridges. Sige, next po. Double bifurcation, alam mo na rin ito, isang ridge nag-divide sa dalawa. Tapos yung isang ridge nag-separate na naman. Next po, para mabilis tayo kasi dahil pa namin i-discuss, baka huwag kayo ng cancels. Trifurcation ay dalawang magkatabi na bifurcation or isang ridge na nakati sa tatlo. Next po. Na-drawing nyo naman na ito. Ito yung overlap po, yan yung itsura ng overlap. Yan, hindi kailangan mag-touch. Basta nagpatong sa isa't isang overlap na yun. Next. Okay. Timelines. Sige, isulat niyo muna yung definition, saka ko i-discuss. Pattern of pattern. At ang pipelines ay laging dalawang linya. So, dyan sa picture, pakitignan ng letter A at letter B. Yan ang pipelines niya. Mamaya ko i-discuss kung ano yung letter C. Ang pipelines, ulitin ko, ay dalawang linya na nung una ay sabay na tumatakbo hanggang sa nag-separate sila. Ibig sabihin ng pipelines ay isang klase ng diverging ridges. Pipelines ha, ang pipelines ay diverging ridges na ang trabaho ay balutin ang pattern area. Kung ano lang yung nasa loob ng pipelines, yun lang ang pattern area. At kung ano ang pattern area, yun lang ine-examine natin. Pag nasa labas na ng pattern area, hindi na natin kailangan i-examine yun. Wala nang masyadong important na details sa labas ng pattern area. Ano ngayon ang trabaho ng timeline? Siya ang limitation, siya ang boundary, siya ang harang ng pattern area. Ang lumabas sa word exam picture, ano yung nasa loob ng pipelines? Pattern area. Lumabas na yun sa word exam, yung actual na picture niya. Ang pattern na ito ay loop pattern. Merong isang core, merong isang delta. Kung saan? Kaya tatandaan niyo yung keyword na boundary. Ibig sabihin ng boundary, sila ang harang ng pattern area. Kung anong nasa loob ng pipelines, yun lang ang pattern area. At yun lang ang aaralin natin kasi andun yung important details ng fingerprint. Pag nasa labas ng pipelines, hindi na yan ine-examine ng mga specialists. Tapos na. Okay, sige. Sa whiteboard. Ito ang pattern natin, pakitandaan. Ang pattern na ito ay loop pattern. So, sabay na tumatakbo yung pattern natin. Letter A and letter B, ito ang pipelines. Okay? Ngayon, ang part na ito, nakikita ba yung part na yan? Nakikita? Yung part na yan ay nagsimulang tumaas yung isang pipeline. At dahil siya ay tumaas na naghiwalay na sila, lagyan nyo ng linya, imaginary line, sa part kung saan sila naghiwalay. Ang tawag natin sa part na yan ay
point of divergence. So, ano ang sign ninyo na naghiwalay na sila pag ang isang ridge ay tumaas na? Next, ano ang nakikita natin sa point of divergence? Meron kayong ganito na nakikita? O kaya naman ganitong linya? Mga yan. Kung hindi ganyan, pwedeng ito, bifurcation, pwedeng short ridge, pwedeng that. Marami tayong nakikita dyan. Ano ang tawag natin sa mga yan? Delta. Kaya kapag tinanong sa board exam, saan nakikita ang delta? Sa point of divergence. Naiintindihan mo ba? Ng ano? Ng tight lines. Kaya kailangan marunong kayong mag-drawing ng point of divergence or saan yung lalagyan nyo ng line. Although estimation lang naman yun, alam ninyo na kapag naghiwalay yung ridges, lagyan mo na kaagad ng imaginary line. Naiintindihan mo ba? Okay? So, kapag tinanong sa board exam, uulitin ko, ang nakikita sa point of divergence ay ang mga pattern na ito. Isa lang ang kailangan ninyo na delta. Naiintindihan mo ba? Yung core, hindi yan makikita sa gitna ng point of divergence. Ngayon, ano ang tawag natin sa mga nasa loob ng tight lines? Tinatawag nating pattern area. Kung ano ang nasa loob ng tight lines, yun lang ang pattern area nyo. Pag nasa labas na, hindi na yun pattern area. Ano ngayon ang trabaho ng tight lines natin? Harangan ang pattern area. Siya ang boundary, siya ang limitation ng pattern area. Kung ano yung nasa loob ng tight lines, yun lang yung mahalaga. Pag nasa labas, wala na tayong pakialam doon. Naiintindihan ko ba? Questions? Next, naiintindihan ba ang tight lines? Naiintindihan ang point of divergence? Pag tight lines, ilang linya lagi? Dalawa. Sabay na tumatakbo nung una hanggang sa tumaas yung isa, kaya nag-separate. Ang tawag natin sa part kung saan sila nag-separate ay point of divergence, at ang makikita sa point of divergence ay delta, hindi core. Naiintindihan ko ba? Next na, sige, balik tayo sa slides. Sige, next. Ayan yung letter C. Ito. Yan, yung letter C ang nag-point of divergence. At ito, yung nakikita nyo dyan na pattern, yan ang delta. So, pag-take note, ang pattern area, dito natin nakikita ang iba't ibang klase ng ridges. Andito ang core, kasama rin sa kanya ang delta. Bakit kasama ang delta sa pattern area? Kasi nasa loob siya ng tight lines. Basta nasa loob ng tight lines, pattern area. Ayun, yan yung picture na lumabas sa board exam. Yan yung actual na photo na tinanong nila. So, ang tinanong, ano yung tawag sa nasa loob ng tight lines? Yan na mismo, pattern area. Pag nasa labas, hindi na yung pattern area, ha? Yun lang inaalam natin, pattern area lang. Nakuha mo ba ang tight lines? Anong klase ng ridge ang tight lines? Anong klase ng ridge ang tight lines? Dahil dalawang linya yan, sabay na tumatakbo nung una, nag-separate, diverging ridges. Naiintindihan ko ba? Ano ang synonym ng tight lines? Ano yung isang tawag sa kanya? Skeleton of pattern. So kung ang tatanong sa board exam, ano ang isang tawag sa tight lines? Skeleton of pattern. Anong klase ng ridge ang tight lines? Diverging ridges. Okay na. Next. Core and delta location. So, silang dalawa ay tinatawag na focal points. Focal points. Sige, take note nyo na lahat dito. Kapag po core location tayo, paano kayo maghanap ng core sa loop patterns? So, kapag dalawa, ang tawag naman rin sa kanilang dalawa ay focal points. Important points sa fingerprint pattern. Pag yung core lang, yun ay inner terminus. Kapag outer terminus, delta yun. So, ang core ay nakikita sa heart center ng pattern area. Kung ang itatanong ano ang nakikita sa center ng point of divergence,
delta ang isasagot nyo dun. Center ng point of divergence, paghihiwalay ng type lines, delta. Kung center ng pattern area, core. Kaya nga, huwag kayong titigil sa pagbabasa lang ng center, na porket nabasa mong center, nag-core ka kaagad. E paano kung center ng point of divergence? Hindi yun core ha, delta yun. Tingnan nyo kung ano yung gagawin ng salitang center. Kung center ng pattern area, core, center ng point of divergence ng pipelines, delta. I-discuss ko ngayon kung ano ang rules sa core location. Isulat nyo na muna. 3 basic rules lang ang i-discuss ko kasi yung advanced meron pa naman kayong final coaching tsaka last minute tips. Di ba natapos? Sulat ko ulit mo. Sir, sa ano po na, sa whiteboard. Ayan, focal points silang dalawa, inner terminus si 4, outer terminus si delta. Ulitin ko ang difference. Kung ang itatanong ay center of the pattern, ang isasagot nyo, 4. Center of the point of divergence of the pipelines, delta. Tapos na. Okay, next. Sige, next one. Ayan, delta or outer terminus ay nakikita directly in front or near the center of the divergence of the pipelines. Andiyan ang i-take nyo para sa definition ng delta. Tapos na. Alam ko lang i-drawing niya na, ipapakita rin natin mamaya sa inyo. Mag-core location muna tayo, ano ang rules natin. Anong pattern ang hinahanapan natin ng core? Loop, ang words ay walang core. Ang arches ay walang core. Naiintindihan mo ba? Ang word ay huwag mo hanapan ng core. Ang tandaan, kapag loops, ito ang elements ng loops. Yan, isang core, isang delta. Pag words, walang core, 2 or more deltas. 2 or more kasi pwede umakyat sa 3 or 4. Arches, no core, no delta. Kaya ang hahanapan lang natin ng core lagi dito ay loops. Puro loops ang itutulawin nyo ngayon kasi yan lang ang may core. Tuturuan ko kayo kung paano maghanap ng core.
Pero sa whiteboard. And looks 1 core and 1 delta. Pag words, walang core yun. Huwag nyo hanapan ng core. Nag-reach trace tayo sa words. Hindi reach count dahil wala siyang core. Pero meron siyang 2 or more deltas. Pwede umakyat ng 3 or 4 ang bilang ng delta niya. Ang arches, wala tayong gagawa sa kanya kasi walang core, walang delta. Hindi tayo mag-reach count, hindi tayo mag-reach trace. Pinakamadaling i-classify sa fingerprint ay ang arches. Kasi wala kayong kukumputin. Tapos madalas blanco ang classification kapag arch ang pattern dahil nga walang core, walang delta. Wala tayong makukumpute. Tapos na? Okay, sige. Sama na tayo slides. Okay, next mo. For location, sir, ano mo muna sa whiteboard? Para i-diretso na natin na discuss dito sa whiteboard, i-drawing na natin. Number 1. Rule number 1, pag-take note. Yan. Rule number 1. So, sa rule number 1, tingnan muna natin ang innermost sufficient recurve. Alam mo yung itsura ng recurve, di ba? Mula sa kanan, babalik sa kanan. Kaya dapat dalawang linya talaga ang makakalinig. Mula sa kaliwa, babalik sa kaliwa ang recurve yan. Una natin kukunin ang pinakaloob na recurve. Tingnan nyo kung sufficient. At tingnan nyo kung walang rod sa loob. Isulat nyo muna yung rules, tapos yung drawing natin nandito na kung gusto nyo drawing. Malinaw. Malinaw? Parang ganun yung picture sa board exam. Sabi nga ng mga bata, mas malinaw pa yung board ng Japan kaysa dun sa picture. Wala ko din eh. Grabe sa labo kayo. Sir, paano nga kung kaya pang linawan? Kasi yan na yung pinakamalinaw na ano natin eh. Ayan. Ano, nakikita na. Madali nga. Gawin natin. Hindi pa rin. Yung ano yung medyo magalaw. Ayun. Nakikita na? Wala pa rin. Sinat kami ko. Saan na yung ito? Balik ng mga minutes lang. Yung ilaw ko siguro ang i-adjust. Sunog case. Yung brightness.
Okay, so makinig dito. Ang hanapin nyo ay, ayan, nakikita na. Ang hanapin ninyo ay ano ulit yung pinakaunang hahanapin? Innermost. Alin yung pinakaloob na recurve? Anong number? 2 and 3. Recurve, dalawang linya yan ah. Yan. Okay? Nakita nyo na ang innermost, pinakaloob na recurve. Tingnan nyo kung sufficient. Sufficient pa o hindi? Yes. Bakit? Ganito. Isang recurving ridge ay magiging sufficient kung walang linya sa taas. Kung merong linya sa taas, ito ay insufficient. Para maging sufficient siya, dapat walang, anong tawag sa linya sa taas? Appendage. No appendage. Yan ah. So, ulitin ko. Kapag ang isang recurving ridge ay merong linya sa taas, hindi yun sufficient. Ang kailangan natin ay sufficient na recurve, ibig sabihin walang appendage. So, pakibalikan ang ridge number 2 and 3. Meron bang appendage o wala? Wala. Kaya siya ay sufficient. Naiintindihan ko ba? Sufficient pag walang linya sa taas. Yan. Innermost nakuha na yung pinakaloob at siya ay sufficient. Tingnan ninyo kung merong bars or rods sa loob. Wala. Kaya papasok yan sa rule number 1. Pag walang rods. Ito yung itsura ng rods. Naiintindihan mo ba? Ang tawag sa mga linya sa loob ng recurve ay bars or rods. At kung walang bars or rods, papasok yan sa rule number 1. No ending ridge, bars, rods. Naiintindihan mo ba? Question sa rules natin? Next, nakita na natin ang innermost sufficient curve 2 and 3. Siya ay sufficient at walang ending ridge sa loob, plane. Saan lang natin ilalagay ang 4? Sa shoulder. Asan ang shoulder ng recurve? Kung ito ang recurve nyo, asan ang shoulder? Yan. Ang shoulder ay yung part na straight na silang pareho, hindi kurbada. Naintindihan ko ba? Ang shoulder ay ito. Yan. Yung part na ito, yung part na yan sa taas, medyo curve pa, kaya hindi pa yan shoulder. Naintindihan ko ba? Ang tawag sa part na ito na straight na sila, pareho ay shoulders. Kaya hanapin niyo yung shoulder. Okay? Sabihin natin na ito, 2 and 3. Ang shoulder natin ay itong part na ito, 1, 2. Yan ang shoulders. Saan daw natin ilalagay ang 4? Sa shoulder na farther from the delta. Malayo sa delta. Asan ang delta nyo? Kaliwa or kanan? Hindi, asa yung delta nyo? Kaliwa or kanan? At dito. Pero wala. Anong nasa kanan? Wala. Blanco naman yung kanan nyo. Yan, nandito ang inyong delta. Alin ang mas malayo sa kanya? 2 or 3? Kaya ito ang inyong 4. Saka, saka. Okay, kita yung drawing. Yan, o makinig. Ano ulit ang una niyong hahanapin? Innermost recurve. So, ang recurve natin ay 2 and 3. Pinakaloob. Meron bang rod sa loob? Wala. Siya ba ay sufficient? Yes. Bakit siya sufficient? Kasi walang linya or appendage sa taas. Okay? Next, ano ang hahanapin natin? Shoulders. Dalawang shoulders nyo. Ito or ito. Saan inilalagay ang 4? Sa shoulder na malayo sa delta. Asan ang delta nyo? Kanan or kaliwa? Dito ang delta sa right. Ano ang mas malayo kay right? 2 or 3? 2. Kaya ito ang inyong phone. Busan. Ayos na. Hanapin mo muna ang pinakaloob ng curve. 2 and 3. Tignan mo kung merong appendage sa taas. Paano kung may appendage? Paano kung may appendage to? O, may appendage. Siya ay hindi na sufficient. Wala na. Huwag mo na kukunin na ng 4. Saan tayo next na kukuha? 4. Naiintindihan. Next na recurve. So, ito ang tayo sa delta. Ito ang magiging core ninyo. Naiintindihan ko. Ayos na? Sige, i-try natin. Mag-exercise kayo.
Hindi, ituro ko na lang muna lahat. Kung kayo nag-exercise. Para makita ko kung nakikinig sa lahat ng rules. Okay, ituro muna natin lahat. Next, rule number 2. Hanapin pa rin ang innermost sufficient recurve. Rule number 2. Plus, no, will not add number. Yan, hanapin niyo pa rin ang innermost sufficient recurve and tignan niyo kung merong odd number ng rods or bars sa loob para pumasok sa rule number 2. Tama. Yan, andito yung pattern natin. Meron kayong innermost sufficient recurve at merong number ng rods sa loob. At odd numbers ang nakita nyo. Children, ano ang odd numbers? 1, 3, 1, 7, 9. Tama na. Hanggang doon lang yung rods natin. Meron kayong 1, 2, 3, 4, 5 na magpipilihan. Saan tayo maglalagay ng 4? So, tingnan muna natin. Alin ang innermost sufficient recurve nyo? Anong number? Innermost, pinaka-root na recurve. 1 and 5. Yan, yung recurve. Meron bang rods sa loob? Meron. Ilan ang nabilang? 1, 2, 3. Yan ay odd number. At kapag odd ang nabilang mo sa loob, saan nilalagay ang 4? Ang 4 ay ilalagay sa center plat. Ang center ay anong number? 3. Yan, number 3. Yan ang inyong 4. So, ganun pa rin. Innermost sufficient recurve, bilangin mo lang kung merong linya sa loob. Kung ang linya ay odd number 1, 3, 5, 7, 9, ilalagay mo lang sa gitna. Kung isa lang yan, hindi syempre yun na yun, yung nag-iisa na yan. Okay na? Hindi isa pa. O, meron kayong rods na 1, 3, or 5. 5 rods. Tingnan nyo na muna kung ang recurve nyo ay sufficient. Sufficient ba ang recurve dito? Yes, walang appendage sa taas. Ano ang gagawin natin? Tingnan nyo yung center rod. So, ang rods natin ay 1, 2, 3, 4, 5. Odd number. Saan natin ilalagay ang ating score? Sa gitna, alin ang gitna na rod? Yan ang score ninyo. Ano, facing? Yes, ma'am. Simple. Sam. Okay na. Pwede nyo mag-survey. Accept ka. Bilangin niyo muna kung ilan yung rods. Pero, ano ang pinaka-check? Innermost, sufficient, bigger. Kasi kung naging sufficient, hindi yan pwede muna ng 4. Naintindihan ba? Gagawin na. Tapos, bilangin mo yung rods loob. Okay, next. Uray na muna natin. O, last na muna. Pagbalik na lang kayo mag... Number 3. Okay.
So, ito ang ginagawa natin na ano, meron kayong innermost sufficiently curve, meron kayong makulang even number ng rods. Okay, isulat niyo muna yung rules. Even number na ito. Yung rule number 1, walang rods. Yung rule number 2, may odd number ng rods. Rule number 3, even number ng rods. Ganun pa rin, hanapin pa rin ninyo ang innermost sufficiently curve, i-check kung may appendage or wala. Kung sufficient siya, bilangin mo kung ilan yung rods na nasa loob. Kung even number, anong even number? 2 or 68. Yan. Kapag even number, ang una mong gagawin ay kunin mo yung 2 center rods. Yung nasa gitna. 2 center rods. Ipag-connecta mo. Tapos, kunin mo yung shoulder na malayo sa delta. Para bumalik lang sa rule number 1. Kunin niyo yung 2 center rods, piliin mo yung mas malayo sa delta. So, ito ang natin. Tapos na magsulat. Ulitin ko i-check muna ang innermost sufficiently curve, bilangin ang rods sa loob. Kung ang nabilang mong rods ay even number 2, 4, 6, 8, ano ang unang gagawin natin? Kunin yung 2 center rods. Anong rods yung nasa gitna? Dalawa. 2 and 3. Pag-connectahin natin. After mong pag-connectahin, kunin mo yung isa na malayo sa delta. Alin ang malayo sa delta? Kanini. Yan ang core ninyo. Yan, ganun lang. Kahit na hindi nyo na pag-connectahin yan eh. Basta kunin nyo lang yung dalawang nasa gitna, piliin nyo yung malayo sa delta. Always naman yung malayo sa delta. O ito, 6 ang pagpipilian nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At ang delta nyo ay nasa kaliwa. O pakicheck, nakikita ko ba? Yan, ang una nyo gawin ay kunin yung dalawang center rods. Yan. 3 and 4. Saan natin ilalagay ang 4? Sa 4. Kasi yun ang malayo sa delta. Delta na nasa kaliwa. Naiintindihan po ba? Basic. Basic. So, sige. Mag-lunch na muna kayo at mamaya mag-exercise. Balik ng 1 p.m. exam.